Wala na tayong ibon eh. Kagabi nga pala nailabo na yung ube tapos nilagay na din sa rep para lumamig. Tapos kinabukasan ay kinuha na namin to at sisimulan na nating lutuin ang ube halaya. Nakasalubong nga pala namin dito si Lolo magpapagiling ng malagkit. Pagdating nga pala namin sa kabilang bahay nakaiga pa ang aking mga pinsan ayan biro. Tara, simulan natin sa pagbabalat ng ube. Si tita nga pala at si ate ang nagbabalat ng ube, kami nanonood laang. Haha. Habang nagbabalat nga pala sila ng ube, naisipan ng pinsan ko na magtimbang daw ako. Ayan, nung bigat ko na. Pero kaya pa akong buhatin ng kung sino man dyan magbubuhat sa akin. After nga palang mabalatan itong mga ube, niyadyad na rin itong mga ube ni tita. At ayun, isa kong pinsan tamang nood lang. At dahil nga isang yadyaran sa kabilang bahay, kumuha ako ng yadyaran dito sa amin. At syempre, kung sinong kasama kanina pagbabalat, ay siya din ang kasama pagyayadyad yan. Kaya si ate ang nagyayadyad ngayon at si tita. Tamang nood lang sa tabi. At nang matapos ng yadyarin ng mga ube, hinugasan na ni tita itong paglulutuan. At ayan, ganito nga pala karaming na yadyad nilang ube. Ganito nga pala yung mga nanay o pag nakita yung mga anak na nasa labas o palo. Sinimulan na nga pala ni tita dito na magdikit na ng apoy. At siya na rin ang naghakot ng panggatong at nilagay dito sa may dinikit na apoy. Magdikit ka agad ha. Ayan na, lumalaki na ang apoy. Doren na condense nga pala ang gagamitin namin dito. Baka naman Doren, charot. Habang ginagayak nga pala yung lulutuin, may nakita akong bata dito na masipag. Ayan oh. Kapag nga po pala wala kayong can opener, ganyan po ang aming ginagamit. Baka naman Coco Mama at saka Doren. At ayun na, ilagay na natin ang ube dito sa malaking kawali. At kasunod namang nilagay dito yung Doren na gatas. Inilagay na rin dito yung gata, yung Coco Mama. Hindi na kami sanay. Sarap. Tama na yan. Boy, ano na? Kulang yan. Nalilig. Aba? Naligo ka na. At sisimulan na ang walang humpay na paghahalo. 12. Katulad ng 12. Ibig sakay na kami. Tagal. Hindi ko tapos mo tayo. Grabe, usok lang pala magpapaiyak sa akin. Umiiyak pa nga ako, ako nang pinaghalo dito ni tita. Ha? Wala kang isa lang siya. Mas nakakaiyak pa to kaysa sa ginawa mo sa akin. Charot. Okay na to. Yes, salamat. Tulong. Meron, may apoy pa. At dito nga pala nilagyan ulit namin ng condensed milk kasi nga parang matabang pa. Kalamay. Ay, pasulbo. Kasi diba? Kalamay. Akala mo naman siya dun ay marunong. Lo, yung isang tita ko nga pala at yung aking kapatid na naghahalo ngayon ng ube. Ni ate dito. At ayan na aking mga pinsan na nag-aantay maluto. O diba, ayan na nga o tinitikman ako masarap na ba o luto na. O diba, walang humpay na halo yan. Halo lang ng halo hanggang maluto. Natatawa ko doon sa ate ko paghahalo. Kasama lahat ng katawan. Ba't kasama yung ano ni ate? Lahat sabi. At ayan, sinundo ng aking isang tita yung aking pinsan at kasi nga umiiyak na. Ayan, halo pa ng halo. Pero malapit na itong maluto. Konti na lang. Makalipas ang ilang minuto ay ayan na, luto na, aahonin na yan. At baka naman masunog pa yan kapag hinahinayaan dyan nakalagay. Ang kailangan nyo nga lang pala para makapagluto ng ube halaya ay ube, syempre. Condensed milk, evap milk at saka coconut milk. Salamat sa panonood. Sama ulit kayo mamaya pagluluto naman ng kalamay.